Welcome sa isa na namang masinsinang paghimay. Yung mga materyales na pinadala mo, iisa lang ang tinitingnang kwento. Si Moses at yung nagliliyab na puno. Pero grabe ang bigat ng tanong na binibibihan nito tungkol sa kahandaan at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagtugon sa isang tawag. At yan mismo ang misyon natin ngayon. Susuriin natin kung bakit yung pakiramdam na na hindi ka sapat, yung takot, yung pagdududa mo, hindi pala yan disqualification. Based sa mga binasa natin, baka yan pa mismo ang starting point. Titingnan natin kung paano ang pagiging available ay mas mahalaga kesa sa pagiging capable. Okay, sige, himayin natin to. Simulan natin sa eksena mismo. Exodus, may nagliliyab na puno, tapos tinawag ng Diyos si Moses. Ang sagot niya, isang salita, Hineni. Sa isip ng marami, parang ang dating niyan, yes Lord, game na, handa na ako, no? Pero ayon sa mga teksto, malayo pala sa katotohanan yan. Ay hindi isang deklarasyon ng kakayahan. Ito ay isang deklarasyon ng presensya. Parang sinasabi niya lang, nakikinig ako, heto ako, buong-buo sa harap mo. Ito ay isang kilos ng tinatawag sa mga materyales na holy vulnerability. Holy vulnerability. Sandali, himayin natin yan. So parang sinasabi niya, heto ako, lahat-lahat, pati mga duda at takot ko, nakahain sa harap mo. Ganun ba yung vulnerability na yon? Hindi siya nagpapakitang gilas. Eksakto. Hindi siya nagsuot ng maskara ng kumpiyansa. Ito yung pagiging totoo at bukas bago mo pa man malaman kung ano ang ipapagawa. At ang patunay dyan, di ba, ay yung sumunod na nangyari. Dahil pagkatapos niyang sabihin yung parang matapang na hinini, sunod-sunod naman ang kanyang mga pag-atras. At dito talaga nagiging relatable yung kwento. Kasi pagkasabi niyang narito ako, bigla siyang unang-una yung classic na sino ako para humarap sa paraon. Yan yung imposter syndrome na nararamdaman nating lahat, no? Bakit ako? Oo. At hindi lang yun, sumunod yung tanong niya, anong pangalan mo na sasabihin ko sa kanila? Dito hindi lang sarili niya ang problema niya, kundi yung credibility ng mission mismo. Kumbaga, paano niya ibebenta ang utos kung hindi niya kilala ang naguutos? Iniisip na niya agad yung mga posibleng butas. Tapos, pangatlo, yung pinaka-common na takot, rejection. Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Grabe yung tama nito. Gagawin mo ang isang bagay na malaki, tapos iisipin mo, paano kung walang pumansin? Paano kung, pagtawanan lang ako? At nagiging mas specific pa siya. Pang-apat, inamin niya yung isang praktikal na kahinaan. Mahina akong magsalita, sabi niya. Hindi na ito general na takot. Ito ay isang self-assessment ng kanyang skills. Itinatapat niya ang isang konkretong limitasyon sa isang misyon na malinaw na kailangan ng public speaking. At yung huli, para sa akin, yung pinakagrutal sa lahat. Pakiusap, iba na lang ang ipadala ninyo. Ito na yung aayaw na talaga siya bago pa man magsimula. Pero yung sinasabi sa mga materyales, hindi raw ito rebelyon, kundi isang tapat na pag-amin. Paano natin nalaman na pag-amin lang yon at hindi tuluyang pag-ayaw? Medyo malapit na yun sa pagsuko, di ba? Magandang tanong yan. Siguro ang pagkakaiba ay nasa postura. Kahit sa gitna ng kanyang mga pagtutol, nanatili siya sa pag-uusap. Hindi siya tumalikod at umalis. Inihayan niya ang kanyang mga takot at pag-aalinlangan sa harap ng Diyos. At dito lumalabas ang isa sa mga pinakamalakas na ideya sa mga binasa natin. Ang pagiging bukas sa Diyos ay hindi nangangahulugan ng pagtatago ng takot, kundi ang pagdadala ng takot sa isang tapat na dialogo. May isang ideya sa mga binasa natin na medyo binaliktad ang pag-isip ko. Paano kung ang takot pala ay hindi ang kabaliktaran ng pananampalataya? Paano kung ito mismo ang arena kung saan nagaganap ang pananampalataya? Kasi ang turo sa atin, di ba, be fearless. Alisin mo muna ang takot bago ka kumilos.
Tama. Ang mundo sinasabi sa atin na ang takot ay isang stop sign. Panganib yan, kaya dapat kang umatras o maghintay hanggang maging komportable ka. Pero ipinapakita ng kwentong ito ang isang radikal na alternatibo. Ang takot ay maaling konteksto ng pagtawag, hindi kontradiksyon nito. Hindi sinabi ng Diyos, "Okay, Moses, mukhang hindi ka pa handa. Balik ka na lang pag okay ka na." Ang tawag ay dumating sa gitna mismo ng kahinaan at takot niya. At kailangan nating isipin kung sino si Moses sa puntong ito, no? Hindi na siya yung prinsipe ng Ehipto na pinalaki sa palasyo. Galing siya sa 40 taon na pagtatago sa Midian. Isa siyang takas, bigo yung unang attempt niya na iligtas ang mga kababayan niya sa sarili niyang paraan. Parang yung 40 taon sa ilang ang nagtanggal ng lahat ng yabang at self-reliance niya. At yun mismo ang punto. Tinawag ng Diyos ang pastol na alam ang kanyang mga limitasyon, hindi ang prinsipe na puno ng kumpiyansa. Ito ay isang paulit-ulit na divine pattern na nakikita natin sa mga source. Ang kapangyarihan ng Diyos ay madalas na sumisikat ng pinakamaliwanag sa mga bitak ng ating kahinaan. Sinasabi nga sa isang material, ang kawalan ng kakayahan ni Moses ay nagsilbing bodyguard for God's glory. Bodyguard for God's glory. Wow, ang ganda nun. Para siguradong walang ibang bida sa kwento. Kasi kung si Moses ay magaling, matalino, tapos nagtagumpay siya, madaling sabihin na ang galing talaga ni Moses. Pero dahil kitang-kita ang mga kakulangan niya, kapag nagtagumpay siya, walang ibang pwedeng ituro kundi yung nasa likod niya. Eksakto, ang kahinaan ang naging entablado para sa kapangyarihan ng Diyos. Relatable ito para sa marami sa atin. May mga pagkakataon sa buhay na parang sinadyang ilagay ka sa sitwasyon kung saan, imposible kang magtagumpay nang walang tulong. Para matuto kang umasa sa isang bagay na mas malaki sa'yo. Kaya pala, yung tugon ng Diyos sa bawat pag-aalinlangan ni Moses ay hindi isang pep talk. Hindi niya sinabing, "Kaya mo yan, Moses, maniwala ka lang sa sarili mo," na siyang naririnig natin palagi ngayon. Ibang-iba yung diskarte. Sa halip na palakasin ang loob ni Moses para tumayo sa sarili niyang mga paa, ang paulit-ulit na sagot ng Diyos ay, "Sasabayan kita. I will be with you." Ito ang pundasyon ng lahat. Ang solusyon sa kawalan ng kumpiyansa ni Moses ay hindi ang pagpapalaki ng kumpiyansa niya sa sarili, kundi ang pagpapalalim ng kumpiyansa niya sa presensya ng Diyos. Kung tinaning kamalan para may pakita siyang otoridad, ang sagot ay, "Ako, yaong, ako nga." Hindi lang yun basta pangalan, parang sinasabi ng Diyos, "Ako ang realidad, ako ang sandigan ng lahat." Ang kapangyarihan ay nakasalalay sa pagliging siya ng Diyos, hindi sa kung sino si Moses. At yung maganda pa, para sa bawat specific na takot, may specific na probisyon, hindi generic yung tulong. Sa takot niya sa rejection, binigyan siya ng mga tanda, yung tungkod na nagiging ahas, yung kamay na nagkakaroon ng kitong. Sa takot niya sa public speaking, ibinigay si Aaron bilang kanyang spokesperson. Grabe no, parang sinasabi na nakikita ko yung bawat isang kahinaan mo at valid yan. Hindi mo kailangang magpanggap na wala yan. Ito ang solusyon. Ibang-iba yan sa kultura ng just get over it o fake it till you make it. Ito ay face it and I will provide for it. Tama. Ang Diyos ay tumutugon sa kahinaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, hindi ng pagpuna. Ipinapakita nito na nauunawaan niya ang ating mamalimitasyon at aktibo siyang nagbibigay ng solusyon. Hindi niya inaasahan na maging perpekto tayo bago tayo gamitin. So, kung ito ang MO ng Diyos, ang kanyang paraan ng pagkilos, hindi ito pwedeng isolated case lang para kay Moses. Tama ba? Saan pa natin nakikita sa mga materyales mo itong pattern na ito? Ay, napakararami. At kapag tiningnan mo sila ng magkakasama, makikita mo talaga ang isang malinaw na tema. Kunin natin si Gideon, halimbawa. Sobrang classic ng kwento niya. Saan siya natagpuan? Nagtatago siya sa isang pisaan ng ubas, nanginginig sa takot. Tapos ang bati sa kanya ng anghel, ang Panginoon ay sumasayo, magiting na mandirigma. Halos ironic, no? Yung taong nagtatago sa takot, yun ang tinawag ng magiting na mandirigma. Para talagang sinasadyan ipakita na ang pagtingin ng Diyos ay iba sa pagtingin natin sa sarili natin. At yung kwento ng hukbo niya, grabe rin yung psychological aspect nun.
Oo, para lalong idiin ang punto, sadyang binawasan pa ng Diyos ang kanyang hukbo. Mula sa libo-libo, naging 300 na lang. Isipin mo yon. Hahantong ka sa isang laban na dehado ka na nga, lalo ka pang ginawang dehado. Ginawa ito para walang-walang duda na ang tagumpay ay galing sa Diyos at hindi sa lakas ni Gideon. Ang hirap isipin na ikaw yung leader sa sitwasyong yon. Paano mo sasabihin sa mga tauhan mo, okay guys, ang plano ay bawasan ang bilang natin para masigurado ang tulong ng Diyos. It really takes faith to a whole new level. At makikita rin natin yan kay Maria, isang simpleng dalaga mula sa isang maliit na bayan. Nung dumating ang anghel, ang unang reaksyon niya ay hindi agad pagsang-ayon, kundi, pagkalito at takot. Ang una niyang tanong, paano ito mangyayari? Isang napakalohikal at tapat na tanong. Hindi siya nagpanggap na naiintindihan niya ang lahat. Inamin niya ang kanyang pagkalito. At iyon ang nagbibigay daan sa kanyang pagsuko. Hindi ito isang blind faith, kundi isang faith na nagtatanong pero sa huli ay nagtitiwala. Yung pagsabi niya ng gawin sa akin ang ayon sa iyong salita ay siguro ang isa sa pinakamalalim na hinene na naitala, no? Isang pagpapakita ng total availability. Utan yung naiwan sa pastulan. Pero siya ang pinili. Bakit? Dahil malinaw ang sinabi ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ang kwalifikasyon ay hindi nakabatay sa resume. Kaya malinaw na malinaw ang pattern sa mga binasa natin. Mula kay Moses na mautal, kay Gideon na matatakutin, kay David na kinalimutan, hanggang kay Maria na simple. Ang Diyos ay tila may partikular na hilig sa pagpili ng mga kandidatong hindi inaasahan para isakatuparan ang mga gawaing tila imposible. Oo, dahil doon, nagiging malinaw na ang kahinaan ng tao ay hindi hadlang sa kanyang plano. Sa katunayan, madalas ito pa mismo ang paraan para maisakatuparan ito sa paraang walang sinuman ang makakapag-angkin ng kredito para sa sarili. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Palagay ko, hinahamon tayo ng mga materyales na ito na baguhin ng tuluyan ang ating pag-iisip tungkol sa kahandaan. Baka ang pagiging handa ay hindi yung estado na wala ka ng takot o pagdududa. Baka ang pagiging handa ay simpleng pagiging bukas at available. Tama, ang hinini ay hindi ang pagtatapos ng takot. Ito ang simula ng isang paglalakad kung saan ang pananampalataya ay isinasabuhay. Madalas sa kabila ng takot. Hindi ito pagsasabing okay na ako, kundi pagsasabing okay kahit hindi ako okay, narito ako. So, hindi na ready, aim, fire. Mas malapit sa ready, fire, aim. Kumilos ka muna sa pagtitiwala at habang kumikilos ka, doon mo palang unti-unting matututunan at makikita ang direksyon. Mula sa mga binasa natin. Hindi ito formula pero isang gabay. Una, pangalanan ang takot. Gaya ni Moses, aminin ito ng tapat. Huwag magpanggap. Ikalawa, tanggihan ng otoridad nito. Aminin mo na nandyan ang takot pero huwag mong hayaan na ito ang maging huling salita. Ikatlo, manalig sa presensya, hindi sa perpektong pagganap. Ang sandigan ay ang pangakong sasabayan kita. At panghuli, kumilos habang hindi pa handa. Kaya, ang tanong na maiwan sa iyo ay ito. Sa anong aspeto ng buhay mo ngayon nagharari ang takot at pinipigilan kang tumugon? At ano ang isang maliit, kahit hindi perpektong hakbang, ng pagkilos habang hindi pa handa ang maaari mong gawin ngayong linggo? Na may pagtitiwalang sa iyong paghakbang, doon susunod ang kanyang presensya at probisyon.